Curious, magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung saan sulok man kayo ng mundo naroon, sana okay po kayo. Ito na naman po tayo sa isang importanteng episode ng Link Channel. Okay, magpapasalamat po ako sa lahat ng nag-share, sa lahat ng masisipag mag-tag, at sa lahat din na nagko-comment. Maraming salamat po. Okay, hindi ko na po patatagalin ito kasi marami tayong pag-uusapan. Now, itong balita, this was few days ago, ang WHO, mga ka-curious, classify na po ang processed meat as group 1 carcinogen. Mga processed meat, okay? Ibig sabihin nito, classify sila na group 1 na nagkukos ng cancer. Ano ang mga ito, mga ka-curious? While both carry risk or worse is subjected, processed meat is strongly linked to colorectal cancer, whereas alcohol affects the liver and multiple other organs. Kasi pinaghahambing nila yung risk nito, yung alcohol. Ang alcohol nakakaapekto sa liver at iba pang organ. Ito namang mga processed meat, nalilink siya sa colorectal cancer. Now, ano po itong mga processed meat? Araw-araw po natin itong kinakain, kaya mabuti pang i-share nyo na po. Kasi for the longest time, parang ninormalize ito na hindi ito nagkukos ng mga maraming kiksa. Now, key carcinogenic processed foods. Okay, salami, bacon, ham, hot dogs, yung frankfurters, sausages, corned beef, beef jerky, canned meat. Lalo na yung canned meat, mahilig tayo sa mga dilata. Lahat ng mga dilata, lalo na yung mga meat, ang pinag-usapan natin dito meat, ay nagkukos po sila. Pwede kang mag-cause ng cancer. Mga carcinogenic po sila. Ulitin ko lang kasi mahihilig tayo sa hotdog, sa Pilipinas, corned beef, itong mga canned meat. Okay? Okay, salami, bacon, ham, hot dogs. Now, the risk come from chemicals used during processing or created during cooking. Ang problema dito na nakakatakot, yung ginagamit nila sa pag-process nito mga, lalo na yung mga katulad ng nitrites and nitrates. Okay? Ulitin ko lang, ito'y ang risk na gagaling sa mga chemicals na ginagamit during processing or nakikreate during cooking habang niluluto. Itong nitrates and nitrites, these preservatives, itong nitrates and nitrite, mga preservative po ito, can turn into N-nitroso chemicals in the gut which damage the DNA of the cell lining the bowel. So nakikita nyo na nakakadamage ito ng DNA doon sa cell lining ng ating bowel. Okay? And then ang isa pa, pag high heat cooking, pag sinubject mo itong mga pagkain na ito na nabanggit ko sa mataas na temperature, methods like smoking or grilling can produce polycyclic aromatic hydrocarbons or ang tinatawag na PAH and heterocyclic amines or HCA, both of which are carcinogenic. Ang pinakadelikado nito yung sinasubject mo siya sa mataas na temperature. Katulad ng smoking or igigrill mo. Magpuproduce sila nitong PAH at HCS na both are carcinogenic. Iba pang mga nagkukos ng cancer sa pagkain beyond processed meats. Okay, yung iba pa dito sa mga processed meats. And WHO also lists this as group 1 carcinogens. Ano po yun? Yung mga nagkukos ng cancer? Alcoholic beverages, Chinese-style salted fish, or, yung mga, makinig kayo kasi marami tayong mga produkto na binibili sa China, Chinese-style salted, yung
mga maaalat na isda, salted fish, aflatoxins. Ang toxins produced by certain molds on crops like peanuts and maize. Importante po ito mga ka-curious. Pakishare nyo po dahil inuna ko po itong araw-araw po natin itong kinakain, lalo na paborito ito, yung mga canned meat, yung mga sausages, hot dogs, ito, paborito pa naman ito ng mga takba. So, share this information, mga hot dogs na yan, araw-araw halos kinakain ng mga Pilipino, i-share nyo po ito. Now, ang itong mga carcinogenic na pagkain, itong mga processed food, pakinggan ninyo, all processed food has been banned from Japanese school cafeterias. Ang tindi nito sa Japan, mga kababayan, tinanggal na po nila lahat ng mga processed food sa kanilang cafeteria o sa kanilang canteen. Hindi lang yung mga processed meat or whatever, or mga canned goods, tinanggal na lahat ng mga processed food na yon. Japanese school launches Japanese school lunches are cooked fresh each day using rice, vegetable, fish, and seasonal food. Cafeterias avoid sugary snacks, sodas, and fast food, choosing simple meals made from scratch. This approach is guided by national nutrition standard and local rules, not a dramatic ban, creating balanced plates kids eat together in class. So, sa lunch ng mga bata dyan sa Japan, tinanggal na po nila sa school. Napakasimple at from the scratch. Wala ang binibigay sa kanila ng mga pagkain na nabibili na, handa na, yung iniinit na lang, na which is very common dito sa European countries, lalo na sa UK at sa US. So napakaganda ito, sana yung gobyerno natin maging ganun din sila, gayahin yung mga siniserve sa mga pagkain sa school, dapat made from scratch at from authentic food, hindi yung mga lutong-luto na. So napakaganda po ito, hindi nyo lang alam, sabi ko nga sa inyo, yung mga pagkain natin napaka-importante dahil yun ang magiging tayo, magiging matalino, magiging healthy, masayahin, at higit sa lahat, yung appearance, maganda, makinis, yung matangkad, lahat po yan, most of the time, nanggagaling sa pagkain. Kasi may mga pagkain na nagbo-boost ng halimbawa sa brain, maging matalino ka, yung food for thoughts, maging makinis ang balat mo, or happier ka, kasi may mga food na nag-stimulate sa ating, yung mood natin, na maging masayahin tayo, maging poorly, masakitin ka. So, it all, most of it depends on our food. Okay, so share this information now. Punta tayo dito mga kababayan sa pinaka-importante pinag-uusapan sa buong mundo, itong Nipah virus. Tingnan ninyo dahil my dear Lord, hindi ko nakita ngayon lang na ang bilis ng kanilang pagpapakalat, ang pangkukot pa na naman. Halos lahat ng mga mainstream media outlets, mga journals, pinag-uusapan lahat itong Nipah virus. Now, sabi ko nga, ito na ba yung Disease X na inaano nila, pinupush? Dahil bigla na lang nagsulputan lahat. Okay. Sandali lang po ha. Ang dami nito, my dear Lord. Okay. Airports in Thailand, Nepal. Pakinggan ninyo mga kababayan. Airports in Thailand, Nepal and Taiwan have tightened health screening after 5 cases of Nipah virus were confirmed in West Bengal, India. Mga ka-curious, 5 pa lang ang confirmed cases, nagkakaroon na sila ng mga screening. Grabe to.
Lalo na sa mga airports. Around 100 people pa lang, were quarantined after hospital transmission infected a doctor, a nurse, and another staff member. Thailand introduced COVID-style checks at Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport, while Nepal, so mga ka-curious, nung makita ko itong mga balita, para na naman nag-umpisa na naman tayo ng Monic Plan D. Sa Thailand, nag-introduce sila ng parang, ang kanilang pag-check parang nung COVID-style checks ang ginagawa nila. Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport. Sa Thailand po yan. While sa Nepal naman, set up health desk at Tribhuvan International Airport and border crossing. So may mga desk na sila na nag-check na naman. Sabi ko, my dear Lord, Taiwan is moving to classify Nipah virus as a Category 5 notifiable disease as the World Health Organization lists it as a high-risk epidemic pathogen. So ang WHO nilagay na po na high-risk na pathogen, ha? So ang Taiwan, i-classify nila ito as Category 5. Ibig sabihin, pwede nang ma-notify lahat yung may mga cellphone, my dear Lord. Kaya, naalala nyo itong mga last year na nagkaroon na ng mga inaabisuhan tayo, lahat ng mga phone bigla na lang magre-ring pag may mga emergencies kasi tinatrial na nila yon na everyone, pagdating ng mga outbreak na to, lahat tayo maaalertuhan sa phone at pinagkukota na naman tayo. Naaalala niyo, sinabi ko sa inyo, training ground na po yon. At baka gamitin kasi ang Taiwan, classify nila Category 5 na notifiable disease. Ibig sabihin na anything nag-break out ito, ino-notify lahat ang mga tao nito. And health authorities are closely monitoring the Nipah virus, a rare, highly deadly daw ito na infectious disease that has caused sporadic outbreaks in part of South and Southeast Asia. The virus, which spread from animal to human, is known for its high fatality rate and lack of specific cure or vaccine. My dear Lord, ang kanilang na naman, kaya sa palagay ko, ito ang pinupush na V nila para magkaroon ng kung anumang nopla sila. Kasi nga walang sakit, ay kulang ng gamot para, or wala daw bakuna para dito. Ang catch dito, kasi walang cure at walang vaccine, baka mag-introduce na naman sila ng bagong tuklawan na naman. Oh my dear Lord. So highly infectious na naman at pwedeng makagurgur ito. Ano ba, para sa kaalaman ng lahat, ano ba ang Nipah virus? Zoonotic virus, first identified during an outbreak in Malaysia in 1998 and 1999. Nag-i-spread daw ito mula sa infected na mga paniki, its natural host sa human. So galing na naman sa paniki, katulad ng bidko na naman na nanggaling sa bats. Okay? Ganon na naman to, galing daw sa paniki and then nag-spread sa human. Either directly or through contaminated food. Human-to-human transmission has also been documented, particularly through close contact with bodily fluids. So yung laway, yung sweat. Okay? Pag pinawisan ka. Ang symptoms is may fever, masakit ang ulo mo, uubuhin ka, sore throat. In severe cases, the virus can cause inflammation of the brain. Posible kang magkaroon ng encephalitis,
leading to confusion, seizure, coma, and even death. Ang incubation period nito from the time na ma-infect ka is 4 to 14 days. So parang VIDCO din. Ang nakakatuwa nito, mga ka-curious, parang repeat na naman ng VIDCO. Kasi marami fever, nagka-fever ka, nagka-sore throat ka, and then nagkaroon ka ng sakit sa ulo. Mga ka-curious, ang problema nito, kaya maging aware kayo, I'm telling you this now, bakit ito pinili nila sa palagay ko, ha? Kasi naging successful sila nung VIDCO kasi respiratory disease. May sakit ka lang, may ka-fever ka lang, magkasakit ka dito ng parang may flu-like symptoms ka, di ba diniklara na nila ng COVID? Kaya, kahit wala kang COVID, pero masakit na yung ulo mo, may fever ka, na hindi naman dahil sa VIDCO, nakita natin, di ba? Ang ginagawa nila, masakit lang ulo mo, maaaring ibang dahilan kung bakit sumakit ang ulo mo, nahihilo ka, nasusuka ka, or may fever ka. Di ba? Nagpo-positibo ka sa kanilang test, di ba? So, ililabel ka na ng COVID, di ba ang ginawa nila? May konting ubo-ubo ka lang, masakit lang ang positibo ka na. Kasi ginamitan ka ng PCR test na 97% false positive. Di ba? Kasi ang kanilang exposed na ngayon na yung PCR test na ginamit nila, halos lahat positibo. Kasi hindi naman talaga para pag-identify yan ng viruses. Nag-amplify lang. Kahit na yung molecules na-amplify ng itong test. So ngayon, ang gagawin na naman nila para broad. May fever ka lang, may sore throat ka lang, may headache ka lang. So sabihin, may Nipah virus ka na, patay ka na naman. Poktay na naman tayo dito. Pag hindi pa kayo natuto, aywan ko na lang. Now, ang medical expert warns that the virus specifically dangerous dahil sa mataas ang mortality rate. Tok-tok nila. Now, ayaw ko ng nito. Now, ang airports sa Thailand, Nepal, and Taiwan have tightened health screening after 5 cases pa lang. Hi, 5 pa lang ulitin ko, Thailand, Nepal, and Taiwan. Nag-tight ang kanilang screening dahil lang sa 5 cases ng Nipah virus. 5 pa lang. Dear Lord. A fresh Nipah virus outbreak has emerged in West Bengal, India. Okay, nagkumpara daw na among hospital staff, more than 200 people placed under quarantine at 1 patient fighting for life. Mga ka-curious, ito ang tandaan ninyo na pakinggan ninyo. Isa pa lang ang nagre-risk daw na dahil sa Nipah virus. Tightened na ang security. Ito yung tandaan ninyo na overacting sila. Hindi nga sila nakikialam na ang daming mga takba na hindi na nagigising. Ang daming mga takba na may kitsa na dito sa heart na hindi pa nangyari sa buong history na ang 10 years old, 14 years old, nagkaka-stroke. Sa maraming bansa kasi naglabasan na ngayon, nadulot. Ang pinakamarami ang nagkakasi. Ang mga nagkakaproblema na stroke na mga takba. Nakikialam ba sila? Nag-worry ba sila na yung nauubos na yung mga sikat nating mga actors, actresses? Pagkatapos ng magbitsinan, nag-worry ba sila? Di ba hindi? Ngayon, worry sila na may isa lang daw nagre-risk na pwedeng mamatay. Wala pa ngang namatay dahil sa Nipah virus. Nag-i-screening na sila sa mga airports. Doon nyo makikita yung exaggeration na parang, kawawa, may mga mamamatay, may mga yung mga milyones ngayon nadulot ng vaccine na araw-araw sa pagbabasa ko, hindi ko na lang binabalita, mga takba na hindi na nagigising. Mga athletes, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Nakikialam ba ang gobyerno? Involved ba sila or concerned ba sila? Di ba wala?
Pero ngayon bakit? Kasi pinupush na naman nila. Grabe, bawat bukas ko ng phone, andyan na. Puro headline, 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 headline. Hindi ba kayo na parang uulitin na naman yung nangyari ng VidCo? India is currently facing an outbreak of the Nipah virus. China and Thailand have announced increased screening measures and heightened alertness level. Wow! So ang China at Thailand, nag-announce na sila na mag-i-increase sila ng kanilang screening measures. Ano kaya na naman ang susunod na screening measure? Ang sabi, may limited transmission capacity according to Chinese health official as it mainly spread through contact with the infected feces daw sa tae. Sabi kay limited daw ang transmission capacity nito, sabi naman ng mga Chinese. The virus is currently hardly curable and has a 40% mortality rate, sabi ng China. So grabe ang kanilang pagpupush ngayon. Kung makukotta kayo, madali na naman kayo makotta kasi nagtutulungan lahat ng mga mainstream media na mag-report tungkol dito. Huwag na kayong makotta, okay? India daw, meron silang current outbreak, okay? Nepal announced border control with India and increased safety measure at airports, citing health concern. So imagine mo ngayon ang Nepal na nagbo-border sa India, nagkaroon na rin sila ng increased safety measure dahil dito. Other ASEAN countries have announced incoming. Wow! Meron ng mga bagong safety measure after 2 nurses and an Indian doctor contracted the virus in Kolkata despite the quarantine. So nakikita nyo mga ka-curious, habang dumadaan, ang bilis nilang sasabihin na may mga bagong safety measures na naman silang ipapatupad dahil may isang doktor daw na nahawaan. At nahawaan kahit na daw sila quarantine. Ito pa, Kazakhstan announces increased border control at its airport for flights coming from West Bengal. Kazakhstan health institutions have received plans to deal with a possible importation of the disease. So pati ang Kazakhstan, nag-announce sila ng border control sa kanilang mga airports para sa kanilang flights na nanggagaling sa West Bengal. Wow! Now, so tingnan natin ang mga latest mga curious as of ito yung latest report. The Nipah virus has historically caused human outbreaks in 5 ASEAN nations. Ito na po ang mga ASEAN nations na affected. Bangladesh, India, Malaysia, the Philippines, and Singapore. While antibodies have been detected in bat population across many other countries including pati daw itong mga bansa na ito na na-detect sa mga bat population sa kanilang mga paniki across many other countries including Cambodia, Thailand, and Indonesia. These 5 are the only ones to have recorded confirmed human cases. Yung nabanggit ko na Bangladesh, India, Malaysia, the Philippines, and Singapore na meron silang na-confirm human cases. Ito yung outbreak status ang nakumpirma na may mga cases. Ulitin ko lang. Mali yung nabanggit ko. Ito yung may na-confirm. Iburan nyo yung nauna kong sinabi. Ito yung 2026 outbreak status confirmed cases. India has reported active cases this month. Okay? Screening measure. Due to this outbreak, several other nations have implemented. Ito naman yung mga bansa na nag-implement ng border screening. Okay? Na yung mga ini-screen sa kanilang mga border. Thailand,
Bangkok and Phuket airports. So dalawa sa Thailand, ang Bangkok at Phuket airports. Singapore, Malaysia, Nepal, Vietnam, and Pakistan. So ayan po, ganun po mga ka-curious ang kanilang pagpupush dito. Nasa sa inyo na naman kayo kung mag-need na naman kayo sa mga pagkopta kung hindi pa kayo matuto. So ayan po ang ating main topic. Kaya yung mga may mga nag-share, itag nyo po. Now, gusto ko pong bigyan kayo ng information tungkol sa mga nangyayari. Bago po tayo sa ating mga bagong kaganapan sa war, yung latest update, pumunta muna tayo dito sa naibalita ko sa inyo tungkol sa UK Online Safety Act. Ang UK government, di ba sinabi ko sa inyo, na binigyan na nila ng power ang Office of the Communications para orderan ang mga messaging app like WhatsApp, like Messenger. Inuutusan na ng gobyerno. Sabi nila, okay, Ofcom, itong mga messaging app katulad ng Messenger, Viber, WhatsApp, na i-scan muna, tingnan kung ano ang content ng mga messages natin bago i-send. Halimbawa, nagsulat ako doon. Oh, hello mga ka-curious. Bago ko i-send yon, ang gusto ng UK government na itong mga messaging apps, magkaroon sila ng screening. Basahin muna, i-screen. Ang sabi ng gobyerno, ang kanila daw purpose na ganon, ang kanilang, kaya daw nila gagawin yon para daw sa mga illegal na content. Lalo na yung sexual, mga abuse materials. Now, alam naman natin na lagi nilang ginagamit na, gagawin natin dito para sa kabutihan ng mga bata, para sa protektahan. But ang katotohanan nun, malaman nila kasi